Alerto. Ilang oras na lang bago magsimula ang bagong banking rule sa Pilipinas. Handa ka na ba? Maraming Pilipino ang hindi pa alam kung paano maapektuhan ang kanilang pera. Jikit withdrawals, online transfers, at lalo na ang mga tumatanggap ng IF at GIS pension. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw kung ano ang dapat mong gawin na yon para maprotektahan ang iyong ipon. At maiwasan ang anumang aberya sa pension payments. Huwag mong skip dahil may mahalagang detalye sa bandang huli na maaaring direktang makaapekto sa susunod mong payout. At kung gusto mo ng tuloy-tuloy na updates tungkol sa SF and G's pension payments, pension crisis sa Pilipinas at mga biglaang pagbabago sa bangko na maaaring makaapekto sa atin. Siguraduhin mag-subscribe na yon dahil ang channel na ito ay ginawa para sa ating mga Pilipinong nais laging handa at protektado ang kanilang pera. Makinig ka ng mabuti dahil ang video na ito ay maaaring maging pinakamahalagang bagay na maririnig mo ngayong taon pagdating sa iyong pera. Hindi ito isang alerto na pwede mong baliwalain. Hindi ito isa pang clickbait. Ito ay isang seryosong babala na nagmumula sa pinakamataas na awtoridad sa ating bansa pagdating sa pera. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At kung hindi ka makakilos na yon bago matapos ang araw na ito, maaari kang maging biktima ng isang bagay na hindi mo na mababawi. Kaya naman, huwag mong patayin ang video na ito. Maupo ka at pakinggan mo ito hanggang sa dulo. Isipin mo ito. Nasa harap ka na niyong iyong telepono. Nag-iisip ka na wala namang mangyayari na hindi ikaw ang mapipili ng mga scammer na lagi mong nalalaman kung kailan ka niloloko. At saka biglang abisuhan ka ng iyong bangko na may naglipat ng pera mula sa iyong account. Hindi ka naman nagpadala, hindi ka naman nag-approve pero wala na ang pera mo. Nangyayari ito sa daan-daang libong Pilipino taon-taon at ang pinakamalungkot na bagay dito ay na maraming beses hindi na naibabalik ang nawala. Ngunit na yon binabago na ng ating pamahalaan ang laro. At ikaw, bilang isang ordinaryong Pilipino ay dapat malaman kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo. Noong ika-20 ng Hulyo 2024, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na tinatawag na Anti-Financial Account Scamming Act o mas kilala sa tawag na AFASA, Republic Act 1210. Ito ang pinakakomprehensibo at pinakaagresibong batas laban sa digital na pandaraya na naipalabas ng Pilipinas. Pero ang katotohanan ay marami pa ring Pilipino ang hindi alam kung ano ang laman ng batas na ito. Kung paano ito makakaapekto sa kanila at ito ang pinaka-critical kung anong hakbang ang dapat nilang gawin ngayon bago maghunyo 2026 dahil ang deadline ay malapit na. At ang mga bangko, e-wallet providers at lahat ng financial institutions sa buong bansa ay nasa laban na ngayon at ikaw dapat ay kasama nila. Para maunawaan mo kung bakit napakahalagang batas ang AFASA, kailangan mo munang maunawaan ang problema na sinusubukan nitong solusyonin. Ang Pilipinas ayon sa mga pag-aaral ay isa sa mga pinaka-target na bansa pagdating sa digital financial fraud sa buong mundo. Ang ating bansa ay may rate ng digital fraud na 2 ng mas mataas kaysa sa pandagdigang average. Isip-isipin mo yon. Hindi lang bahagyang mas mataas, 2 na mas mataas. Ito ay nangangahulugang kapag nagbukas ka ng isang digital account o na-transact online. Ang panganib na malinlang ay mas mataas dito sa Pilipinas kaysa sa halos kahit saang lugar sa mundo. At ang mga kriminal na ito ay hindi katulad ng mga magnanakaw na iyong naiisip. Hindi sila nagtatago sa dilim at nagnanakaw ng iyong pitaka. Ang mga kriminal na ito ay marunong magsalita, marunong mag-impersonate ng bank agent, ng government officer, ng delivery writer, ng geek recruiter maging ng iyong mahal sa buhay. Nagtatayo sila ng mga buong organisasyon. May structure, may sistema, may mga miyembro na tinatawag na money mules, mga taong kinukuha nila. Madalas ay mga estudyante, mga goodie o mga pamilyang nangangailangan para gamitin ang kanilang mga account para ilipat ang ninakaw na pera. At noon, bago ang AFASA kahit mahuli mo pa ang isang new. Madalas ay madali nilang i-dissolve ang buong operasyon. At muli itong i-rebuild sa ibang pangalan, ibang account, ibang mukha. Ngunit sa ilalim ng AFASA binago na ang lahat ng iyon. Ang batas na ito ay nagpapataw ng malubhang parusa hindi lang sa mga pangunahing scammer, kundi pati na rin sa mga money muse
kahit na hindi nila alam na ginagamit sila para sa krimen. Ito ay isa sa mga pinakamatinding probisyon ng batas. Ang kriminalisasyon ng money mulis kahit walang masamang intensyon. Kaya naman pakinggan mo ito ng mabuti. Kung may lumapit sa o kahit kaibigan o kamag-anak at hiniling sa o na gamitin ang iyong account para makatanggap o makapadala ng pera para sa kanila at ito ay lumabas na fraudulent, ikaw ay maaaring mapanagot sa ilalim ng batas. Hindi lang ikaw mabibigyan ng multa. Maaari kang makulong. Kaya naman ang unang babala na dapat mong dalhin mula sa video na ito ay ito. Huwag mong pahiramin ang iyong account. Huwag mong gamitin ang iyong account bilang daanan para sa pera ng ibang tao kahit sino pa sila. Ngayon, pag-usapan natin ang parte ng AFASA na pinakadirtang makakaapekto sa iyo bilang isang consumer. Bago ang batas na ito, kapag na-scam ka, napakahirap mong makuha ang iyong pera. Nag-file ka ng reklamo, naghintay ka ng ilang buwan at kadalasan ay sinabihan ka na wala nang magagawa. Ang bangko ay wala halos responsibilidad. Ikaw ang dating mag-iisa na nagtatanggol sa iyong sarili. Ngunit sa ilalim ng FASA, lahat ng financial institutions, ang iyong bangko, ang iyong e-wallet, ang payment service providers ay ngayon ay may pananagutan. Kung nabigo silang ipatupad ang tamang sistema ng proteksyon at nawalan ka ng pera dahil sa isang fraudulent transaction, ang institusyon ay maaaring maging liable para sa restitution ng iyong mga pondo. Ibig sabihin, maaari kang mabayaran ng iyong bangko kung sila ay nagkulang sa kanilang tungkulin na protektahan ka. At mas malalim pa rito, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay binigyan na ngayon ng kapangyarihang i-investigate ang iyong account kahit walang court order. At kahit na ang mga batas tungkol sa bank secrecy at data privacy ay karaniwang nagpoprotekta ng iyong impormasyon. Kapag may suspect sa ang business na ang isang account ay ginagamit para sa fraud, maaari na nilang ma-access ang mga record ng transaksyon nang walang pahintulot mo at walang utos ng korte. Maaari rin nilang i-share ang impormasyong ito sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas tulad ng DFISC, ang Anti-Money Laundering Council at ang EDF. Ito ay isang landmark na pagbabago sa bansa at maraming legal experts ay nagtataltalan pa rin tungkol sa balanse ng privacy at seguridad dito. Ngunit ang layunin ay malinaw. Haharapin ng GSESO ang fraud ng mas mabilis, mas mahigpit at mas epektibo kaysa dati. Kaya naman may bagong tanggapan ang BIS na tinatawag na Consumer Account Protection Office o CAPO. Ang CAPO ang ngayon ay may otoridad na mag-conduct ng investigasyon sa mga financial accounts na pinaghihinalaang sangkot sa fraud. At kapag ang CAPO ay nag-flag na isang account bilang suspetya, maaaring i-freeze ang account na iyon habang nagaganap ang investigasyon. Ito ay isang mahalagang proteksyon para sa mga biktima. Ngunit ito rin ay isang paalala para sa lahat na ang iyong account ay nasa radar na ngayon ng mga regulator at ang anumang kahinhinalang aktibidad ay maaaring magresulta sa pansamantalang paghinto ng iyong access sa iyong sariling pera. Ngayon, pag-usapan natin ang mga teknikal na pagbabago na hindi mo maaaring baliwalain, lalo na ang tungkol sa kung paano mo in-access ang iyong sariling account. Ito ang parte ng AFASA at ng mga implementing circulars ng BIS. Partikular ang BIS Circular 1213, 1214 na at 1215 na direktang makikita mo sa iyong pangaraw-araw na buhay. Napansin mo na ba na ang ilang apps ng bangko ay nagpapalitan na ng paraan ng pag-login na ang ilang e-wallets ay nag-aatas na ng mas maraming hakbang para ma-approve ang isang transaksyon? Hindi ito aksidente. Ito ay bahagi ng isang malawak na pagbabago na inutusan ng GIS at kailangang makumpleto ng lahat ng bangko at financial institutions bago mag-Hunyo 25, 2026. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagtanggal ng simpleng SSSEC bilang pangunahing paraan ng pag-verify para sa mga high-risk na transaksyon. Ang SMSOT, ang 6-digit na code na natatanggap mo sa iyong teleponyo tuwing gagawa ka ng malaking transfer ay mananatili pa rin sa ilang sitwasyon. Ngunit hindi na sapat bilang tanging proteksyon para sa mga transaksyong itinuturing na may mataas na panganib. Bakit? Dahil alam ng mga scammer kung paano kunin ang iyong Z. May tinatawag na DE harvesting schemes kung saan niloloko ka ng mga kriminal na ibahagi ang iyong code. Kapag ibinigay mo ang EC sa isang taong nagpapanggap na bank agent,
nawala na ang iyong account. Napakasimple, napakabilis at napakahirap ng mabawi. Sa halip, ang mga bangko ay iniutos na mag-implement ng mas advanced na paraan ng pag-authenticate ng users. Kabilang dito ang biometric authentication. Ang iyong fingerprint, ang iyong muha, ang iyong boses. Kabilang din ang behavioral biometrics na isang teknolohiyang nagbibigay alam sa sistema kung paano ka mag-type, kung paano mo hawak ang iyong telepono, kung ano ang bilis ng iyong pag-scroll, mga pattern na natatangi sa'yo at halos imposibleng kopyahin ng sinuman. At kabilang din ang risk-based adaptive multifactor authentication na nagsusuri sa bawat transaksyon batay sa konteksto. Saan ka nagtatransact? Ano ang halaga? Kailan? At sa anong device? At nagdagdag ng karagdagang verification kapag may kahina-hinalang bagay. Para sa iyo bilang consumer, ang ibig sabihin nito ay mas maraming hakbang bago makumpleto ang isang malaking transaksyon. Maaaring mas mahirap sa simula, ngunit ito ay para sa iyong proteksyon. At sa mga bangko na hindi makasunod, ang deadline ng GCESU ay hindi biro. Si Deputy Governor Elmore Capel mismo ay nagsabi ng malinaw, as of now, we are not extending it, so they have to catch up. Ayon sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng isang industry-wide protocol. Isang sistema kung saan kapag na-scam ka at nag-report ka, lahat ng institusyon sa buong industriya ay naa-alert agad. Hindi. Kailangang magtatalunan ang mga bangko kung sino ang may responsibilidad. Lahat sila ay kikilos ng sabay-sabay tulad ng isang pinag-isang depensa laban sa mga kriminal. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga pagbabago para sa mga e-wallet. Ang GCESU ay kasalukuyang nagpaplano ng mas mahigpit na mga regulasyon para sa mga non-bank electronic money issuers. Ang mga kumpanyang nagpapatakbo ng mga digital wallet tulad ng mga sikat na API sa ating bansa. Sa ilalim ng mga iminumungkahing pagbabago, ang mga kumpanyang ito ay kailangang magkaroon ng mas matibay na liquidity safeguards na ibig sabihin ay kailangang siguraduhin nila na lagi silang may sapat na pondo para i-cover ang lahat ng kanilang users kapag gusto nitong i-withdraw ang kanilang pera. Kailangan din nilang lumikha ng mga recovery plans, mga detalyadong plano kung ano ang gagawin nila kung may malaking krisis na mangyari tulad ng isang cyber attack o isang mass withdrawal event. At para sa bilang isang gumagamit ng e-wallet may isang napakahalagang provision. Kailangan kang abisuhan ng kahit 60 araw bago magbago ang anumang terms and conditions ng iyong e-wallet. Ibig sabihin, hindi ka nabibigla. Hindi ka na makakawala sa isang termino na hindi mo alam na binago. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga malalaking cash withdrawal. Ito ay isa pang area na binago ng BIS kamakailan. Ngayon, ang mga bangko ay kailangang mag-apply ng enhanced due diligence sa mga cash withdraw na umabot sa 500,000. Hindi sa bawat transaksyon kundi sa kabuuang halaga ng withdraw ng isang customer sa loob ng isang panahon. Ibig sabihin, kapag malapit ka na sa 500,000 na withdraw sa isang araw o sa isang period, ang iyong bangko ay may karapatang magkanungsa o tungkol sa layunin ng withdraw, ang pinagmulan ng pondo at ang iyong transactional history. Ito ay hindi para mapahirapan ang mga tapat na customer. Ito ay isang hakbang laban sa korupsyon, sa money laundering at sa pagpapadali ng mga iligal na transaksyon sa pamamagitan ng cash. At para sa mga miyembro ng serbisyo ng gobyerno at mga kawani ng ahensya, merong espesyal na probisyon para sa mga emergency disbursement sa panahon ng kalamidad. At ito ay isa sa mga matinong pagbabago na nagpapakita na ang BSU ay pinag-iisipan ng maayos ang mga detalye ng batas. Ngunit huwag nating kalimutan ang isa pang napakahalagang pagbabago, ang digital payment rails. Marahil ay hindi mo ito naririnig sa balita. Ngunit ito ay isang pagbabago na may malaking epekto sa iyong pangaraw-araw na buhay. Ang BSESU ay nag-utos na ang lahat ng mga digital bank at e-wallet ay kailangang gumamit ng standardized payment rails ang Instapay at Pesonet. Imbes na ang mga proprietary o eksklusibong sistema na dati ay ginagamit ng ilang institusyon. Ang layunin dito ay lumikha ng isang mas bukas at mas pantay-pantay na ekosistema kung saan ang lahat ng bangko at e-wallet ay gumagamit ng parehong mga channel. At ang kabutihan nito para sa iyo. Una, ang mga refund para sa mga napalyang Instapay at Pesonet transfers ay dapat na maibalik sa o sa loob ng ilang oras.
hindi na mga araw o mga linggo. Pangalawa, ang biseso ay mag-publish na ng public fee matrix na nagpapakita kung magkano ang sinisingil ng bawat institusyon para sa mga transfer para malaman mo kung sino ang nagbibigay ng pinakamababang bayad. Ito ay transparency. Ito ay consumer protection sa pinakongkretong anyo nito. At hindi lang ito para sa domestic transactions. Ang Pilipinas ay nagtatayo rin ng isang bagong cross-border payment system na inaasahang magiging operational bago maghulyo 2026. Ang bagong sistema na ito ay magiging konektado sa mga sistema ng ibang bansa. Sa ASEAN sa pamamagitan ng isang international program na tinatawag na Project Nexus ng Bank for International Settlements. Para sa ating mga kababayang Bufi na nagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa bansa at sa ating nakakaalam na ang BV remittances ay umagot sa mahigit 3 bilyon noong nakaraang taon. Ang ibig sabihin nito ay mas mababang bayad, mas mabilis na transfer at mas maraming opsyon para sa currency conversion. Ito ay isang malaking tagumpay para sa milyon-milyong Pilipino na umaasa sa pagpapadala ng pera mula sa ibang bansa. Ngayon, pagkatapos marinig mo ang lahat ng ito, siguradong maraming katanungan ang nag-iipon sa iyong isipan. Okay lang. Natural lang iyon. Kaya naman hayaan mong sagutin ko ang pinaka-common na katanungan. Una, apektado ba ako ng lahat ng ito kahit na ako ay isang ordinaryong tao na gumagamit lang ng ATM at online banking para sa pangaraw-araw na transaksyon? Lahat ng may bank account, e-wallet o anumang digital financial account sa Pilipinas ay apektado ng mga pagbabago. Ito, ang ilang pagbabago ay makikita mo mismo tulad ng bagong paraan ng pag-login sa iyong API o bagong verification steps. Ang iba ay mangyayari sa likod ng eksena. Ang mga sistema ng bangko ay mag-a-upgrade. Ang mga proteksyon ay magiging mas mahigpit. Ngunit lahat ng ito ay para sa iyong kapakanan. Pangalawa, kailangan ko bang gumawa ng anumang bagay agad? Ang pinakaimportanteng hakbang na magagawa mo ngayon ay ang tiyaking updated ang lahat ng iyong impormasyon sa iyong bangko. Ang iyong numero ng telepono, ang iyong email address, ang iyong biometric data kung nag-o-offer ang iyong bangko ng biometric registration. Ito ay dahil kapag nagpapatupad na ang mga bagong sistema ng authentication. Kailangan ng bangko na ma-verify ang iyong pagkakakilanlan. At kung hindi updated ang iyong impormasyon, maaari kang ma-lockout ng iyong sariling account. Huwag hayang mangyari iyon. Pangatlo, ligtas ba ang aking pera sa bangko ngayon? Ang iyong deposito ay insured ng Philippine Deposit Insurance Corporation, ang PDIC. Para sa maksimum na 500,000 billos kada depositor kada bangko. Ibig sabihin, kahit ano pang mangyari sa isang bangko, hanggang 500,000 bil na iyong pera ay protektado. At sa ilalim ng AFASA, mas protektado ka pa ngayon kaysa dati. Dahil ang mga bangko ay may mas mataas na pananagutan para sa mga fraudulent transactions sa kanilang mga sistema. Pang-apat at ito ang isa sa mga pinakamahalaga. Paano ko malalaman kung ang isang tao na nakikipag-ugnayan sa akin ay isang tunay na bank agent o isang scammer? Ito ang simpleng sagot. Huwag kailanman manigay ng VHI, password, PIN o anumang sensitibong impormasyon sa kahit sinong tumatawag o nagme-message sa'yo. Kahit na anong sinasabi niya, kahit na sinabi niyang siya ay isang BS officer, isang bank employee o isang government representative, ang tunay na bangko at ang tunay na giyesu ay hindi kailanman hihingi ng ganitong impormasyon sa pamamagitan ng tawag o mensahe. Kapag may humingi sa nito, itigil mo ang komunikasyon agad at direktang tumawag sa opisyal na hotline ng iyong bangko. Ang hamon na isinusulong ng AFASA ay hindi lang para sa mga institusyon. Ito ay para sa bawat isa sa atin. Ang teknolohiya ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang mag-transact ng mabilis kahit saan kahit kailan. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay may kasamang responsibilidad. Ang responsibilidad na maging alerto. Ang responsibilidad na hindi mag-click sa mga kahina-hinalang link. Ang responsibilidad na hindi magbigay ng iyong impormasyon sa mga estrani at ang responsibilidad na ituro ang mga bagay na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Lalo na sa iyong mga magulang at lolo't lola na maaaring hindi pamilyar sa mga digital na pandarayan na ito. Ang katotohanan ay ang mga scammer ay hindi tumitigil sa bawat bagong teknolohiya, sa bawat bagong sistema, naghahanap sila ng mga butas.
Ngunit sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang ating mga batas, ang ating regulasyon at ang ating mga institusyon ay kumikilos ng magkakasama at kumikilos ng mabilis para pigilan sila. Ang AFASA ay isang mensahe mula sa ating pamahalaan na siniseryoso nito ang kaligtasan ng iyong pera. At ang mga pagbabago ng BIF sa digital payments, sa authentication, sa e-money regulations at sa cash withdrawal rules ay mga patunay na ito ay hindi lang salita. Ito ay aksyon. Kaya naman bago ka lumayo mula sa video na ito, nais kong humingi sa ng tatlong bagay. Una, i-update mo na ngayon ang iyong contact information sa iyong bangko at sa iyong mga e-wallet. Tiyaking updated ang iyong numero ng telepono at email. Pangalawa, pag-aralan mo ang mga bagong authentication features ng iyong banking API. Kung nag-o-offer sila ng biometric registration, i-enable mo ito ngayon. Huwag hintayin ang deadline para gawin ito. At pangatlo, ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Sa iyong ina na gumagamit ng e-wallet para tumanggap ng remittance. Sa iyong kapatid na estudyante na maaaring target ng money meal recruiters. Sa iyong kaibigan na Dufi na nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Dahil ang pinakamabisang sandata laban sa mga scammer ay hindi teknolohiya. Ito ay kaalaman. Ang iyong pera ay iyong pinagpagurang pinaghirapan. Ang iyong accounts ay iyong pag-asa para sa kinabukasan. At ngayon mas handa na tayo kaysa dati para ipanggol ito. Ang Pilipinas ay gumawa ng isang matapang na hakbang. Ang tanong lang ay ikaw ba ay kasama sa paghakbang na iyon? Ang sagot ay nasa iyo.